Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. 23 na po sa buwan ng Abril 2024. Ang lakas ng boses ko, no? Puno ng energy. Napakainit po ng panahon, no? Nakakadala ang intensity ng init ng panahon. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil medyo controversial itoong text message or message actually ni Miss May, no, patungkol po sa kanyang problema ng kanilang purok. Bakit kanyo? Aba, yun pong purok or sitio, halos lahat ng lupa daw nila doon ay nakamkam at napatituluhan, pati na yung lupang kinatitirikan ng bahay nila ay napatituluhan po ng isang kababayan nila na nakapag-asawa ng AFAM. Dos Kumpanyeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. Bagaman po at ito pong ating talakayan ay hindi maituturing na substitute sa personal na pagsangguni, yung ibig sabihin face-to-face, sa isang abogado. Nakasalalay po kasi ang kaso o success o pagkatalo ng kaso sa mga facts at ebidensya in support doon sa facts na binabanggit ninyo. Tatalakayin po natin ito para meron lamang kayong general background, no? Para din alam ninyo, guided kayo, ano yung mga relevant questions sakasakali po na dumulog na kayo sa abogado of your choice. Dos Kumpanyeras. Although, no, maganda po, mag-take notes po kayo. Bakit? Kadalasan po, yung mga ibang abogado maari dahil nagmamadali o kaya naman minsan talaga lang na hindi kayang mag-explain in simple terms, no? Kaya po hindi na ipapaliwanag or na ipati-iintindi ng mabuti sa kliyente ang sitwasyon o kaya pati yung mga hakbang na kailangang pagdaanan. You can demand that in the course you can demand that the course of action to be taken ma-explain sa inyo ng mabuti. Obligasyon po yon ng abogado na ini-engage ninyo. Kaya lang kasi may mga abogado po na napaka head level, no? O kaya naman ay napaka puro English o kaya napaka-intelektual, hindi kayang i-express or ipaliwanag sa simpleng pananalita yung mga probisyon ng batas. May mga difficulties din po, hindi po pare-pareho ang abogado. Dos Kumpanyeras. Yung iba magaling mag-Ingles at napakaakala mo, kung pakikinggan mo talaga namang, ay, napaka-convincing, no? Kaya lang po kasi minsan hindi rin po naiintindihan ng kliyente. O kaya naman, talaga lang hirap mag-express sa Tagalog at hindi rin ma-express ng maayos, bagaman at napakagaling naman sa korte. Kaya po, magtulungan po ang abogado at ang kliyente para maipaintindi ang totoong sitwasyon. Dos Kumpanyeras. Okay, angkop po sa ating talakayan tonight ang mga lupang unregistered o kaya naman ay nairehistro na sa iba gamit ang pekeng dokumento o kaya naman ay mga panloloko maliban na lamang kung, again, nailipat na po sa isang buyer
in good faith. Yon. So, yun na po yung ating disclaimer at warning para at least alam po ninyo, mas madali ninyong masundan itong talakayan natin tonight. Dos Compañeras. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At syempre, dito po sa ating DZRH News Television, Facebook Live at DZRH TV 4K live stream on YouTube o kaya naman po sa DZRH News Facebook Live at DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Dos Compañeras. Si Ginoong Bugsy Cruz ay nandirito po ako araw-araw sa Manila Broadcasting Company sa DZRH. Sa taas lang po ng DZRH ang opisina namin, bagaman at kami po ay maliban po kasi, ito po kasing trabaho sa radyo sa DZRH ay 1 oras lamang na trabaho ko sa buong maghapon. Kumbaga extra po dahil nagsisilbo po ako na abogado ng Manila Broadcasting Company. Of course, hindi po ako nagsusolo, marami po kami. So kaya lang po, no, kung pupunta kayo dito, mas mainam no, na kayo po ay makipag-appointment muna. Nag-i-entertain naman po kami, basta po available. Baka lang kasi, kagaya matulad kayo dun sa ibang tagapakinig na pumupunta dito na walang, especially pag Thursdays po, hindi po ako available on Thursdays dahil meron po kaming management meeting. So, importante din po na kung sakasakali, maipalam or makapag-set kayo ng appointment. Ito naman po ay yung mga consultation dito, pagka ito po ay hindi naman masyadong komplikado. Hindi po ako naniningil, ito po ay kawang gawa lamang for consultation na related pa din po patungkol dito sa ating tinatalakay dito sa ating programa. Dos Compañeras. Although of course, kung ang intention po ninyo, ang programa pong ito ay hindi meant na magsulisit ng mga kliyente dahil ito po ay bahagi ng corporate social responsibility ng DZRH at Manila Broadcasting Company para tulungan na din po ang ating mga kababayan na ma-inform or maging educated sa mga pang-araw-araw na mga batas na karaniwang nai-encounter sa araw-araw. Ayan, yan po ito, Dos Compañeras. Now, kapag po, punta tayo na sa ating talakayan dahil tinatalakay po natin ito yung question kasi ni May. Mula po sa lolo ko, kami na ang nagsasaka ng ilang pitak ng tubigan. Itong lupang ito po ay walang titulo pero merong tax declaration at regular naman pong binabayaran ang amilyar taon-taon. Bigla po may nag-survey sa lugar namin. Tapos namalaya na lamang namin yung isang may kaya sa lugar namin na nakapag-asawa ng puti ay nakakuha ng titulo at nasali pati ang lupa na kinatitirikan ng bahay namin at ng mga kasama ko dito. Pati po yung mga kapitbahayan namin. Ang tanong ko po, may laban po ba kami kahit may title na sila at tax declaration lamang ang pinanghahawakan namin? Dos Compañeras. Common scenario po ba ito dahil si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano relate dahil sa probinsya ko din, sabi niya, yung girl na nakapag-asawa ng AFAM, nakabili siya ng maraming lupain at isa doon mukhang naunsyami. Dos Compañeras. Actually, wala naman pong problema kung nakabili. Ang punto po nung problema ni na Miss May ay hindi naman nagkaroon ng bentahan kundi nagkaroon ng survey at bigla nagulat sila na pati yung lupa na kinatitirikan ng bahay nila at sinasaka mula pa sa lolo niya ay nakuha na ang titulo or nakunan na ng titulo nitong kababayan niya na may asawang AFAM. Dos Compañeras.
Sabi nga, iba talaga nagagawa ng pera, ano? Totoo po yun, lalo na kapag sabi nga na nagsasalita ang pera, kinakausap nito ang mga dapat nakausapin, kaya nakakapag-produce ng titulo ang iba o nakakukuha ng mga desired result, not necessarily sa kaso, dahil mahirap po kapag nasa korte, no? Of course, wala pong perpektong sistema, hindi rin perpekto ang ating justice system. Dos Compañeras. Okay, so ito po ang ating tinatalakay tonight at if you have questions, 0919-282-6485 at syempre sa ating mga social media platforms. Before we continue, magandang gabi muna ang ating pong tagapakinig at every night na tumutulong sa atin para makuha natin ang inyong mga questions. Si Gael Enriquez, pino-forward po niya sa akin ang inyong mga questions pag hindi ko po nababasa kaagad dahil napakabilis ng takbo ng turnover dahil napakarami pong messages. But thank you very much sa aking online PA, Miss Gael Enriquez. At syempre, nanonood sa atin, Marcelo M. Hindi pa tayo pumapasok. Kasabi niya, "Oy, good evening po, Attorney Rina. Greetings from your favorite fans." Talaga naman, paborito ko po kayong lahat na dyan sa Masbate City, hoping and praying for your wellness and safety siguro. Magandang gabi sa inyo, taga Masbate, Marcelo M. Gayon din, syempre, kay Al Enriquez, Ray Mendoza. Sobrang init daw. Opo, napakainit po ng panahon dahil syempre, kami pong mga taga DZRH ay hot din. Joke lang. Magandang gabi. Buenas noches, Gael Enriquez, Divina Flores, si Phil Barbie, dyan sa Sipalay City, at magandang gabi din sa iyo, Benjamin Cuaderno. Dos Compañeras. Si Ma'am Hilaria Pagunuran, nanunood sa atin, Mami. Magandang gabi sa inyo. Jinky Parley Andrade, sabi niya, iba talaga ang makwarta. Sabi ni Jinky Parley Andrade. Totoo dyan, kabayan. Si Ma'am Grace Recta, kaya mainam makinig sa programang Dos Compañeras, laging lamang ang may alam. Thank you very much. Nanunood din sa atin, Kenneth Arevalo. Magandang gabi dyan, or magandang umaga dyan sa inyo. Si Jinky, sabi niya, Gael Enriquez, sabi ni Gael, napasobra ang survey o baka naman talagang pinasobrahan. Joel Tan, okay, isa na namang kababayan natin ang guminhawa ang buhay dahil sa AFAM, sabi ni Joel Tan. Yung iba naman po talagang true love, yung iba ay talagang para sa ekonomiya. Magandang gabi sa iyo, Ida Villa, Jason Abulencia. Si Jason, natanggap mo ba ang inyong premyo? Siyempre si Ma'am Violeta, si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Ande Marquez, Bugsy Cruz. Sabi niya kung pwedeng pumunta dito. Of course, pwede po. Kung wala po ako, pwede kayong mag-tour dito sa aming mga estasyon dahil ang Manila Broadcasting Company po, marami po kami mga estasyon dito sa loob ng aming gusali. Nandito ang Easy Rock, ang DZRH, ang DZRH TV, nandito rin ang Yes the Best at ang radyo natin at ano pa ba? Yun. Love Radio. Chara Abraham, Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi po. Sabi niya, ako ay isang senior citizen, senior na post, walang name, pero humingi siya ng sorry, di po pumayag, cyber libel po. Hindi ko po masyadong na-gets kung gusto niya sabihin. Pero Amites Soto Rodelas Mabuti, ay kamag-anak ko ito. Magandang gabi sa iyo. Tita Ami Miraflor Garcia, Peter Lynn Sanchez, Jeddah, Kingdom of Set. Si Peter Lynn Sanchez ba taga Marinduque? Aleli Bernabe Coronel, Mami Belen Rivera, gayon din si Rainier Santos. O ba? Rainier, magandang gabi sa iyo. At Wilson Aldea Jr., Eduardo Narvaez, Renato C., at Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Napakarami pong nanonood sa atin tonight. Magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Compañeras. Unang-una po, magandang talakayin natin ang tungkol sa Torrance title. Ano ba itong Torrance title? Ang Torrance title po, ito yung pinakamatibay na katunayan o pruweba ng pagmamay-ari ng inyong lupa. So ito po yung tinatawag na Torrance title. No? Ngayon, ito po ay maituturing din na conclusive
against third parties, o ibig sabihin yan, binding ito, dapat kilalanin, irespeto, igalang, no, ng ibang tao at including ng gobyerno. Kapag meron kang torrents title sa iyong lupa, dapat itong igalang ng kahit sino, kasama na dito ang gobyerno. Because again, di po ba under the Regalian Doctrine, lahat ng lupain dito sa Pilipinas ay pagmamay-ari ng Estado, maliban na lamang kung ito, no, sa pamamagitan ng proseso ay nakuhanan ng titulo ng mga pribadong individual. Meron ding mga pribadong kumpanya or mga companies na naka-acquire, or tinatawag itong mga juridical persons na nakakakuha ng titulo pabor sa kanilang pangalan. Dos Kumpanya. Nangangalahulugan po ito na kapag ang isang lupa ay napatituluhan, no, under the torrents system ng isang tao, no, maari niya itong igiit at ipaglaban kahit kanino man, including sa korte. Igagalang po ng korte ang dokumentong ito, maliban na lamang, no, kung meron pong exception, ito ang title na ito ay na-secure sa pamamagitan ng panloloko o by fraud. Dos Compañeras. O kaya naman po ay kung nagkaroon ng pagkakamali. Again, no? Napakatibay, conclusive, indefeasible. Hindi basta-basta matatalo ng kung anuman. No? Hindi rin nag-ooperate ang tinatawag na prescription kung sakasakali pong may torrents title ka na hinahawakan sa iyong property. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, kung itong lota na ito, 747 V. Soto Street, I don't know kung merong ganun address, 747 V. Soto Street, Pasay City. Halimbawa, may title ka dyan. Bagaman, at may title ka, you have the certificate of title, meron pong nag-occupy 10 taon na o 20 taon na o 30 taon na nag-occupy dito na wala namang pahintulot mo. Hindi po maaaring i-claim ng naka-occupy sa property mo na, hey, nag-operate na ang prescription, hindi mo na pwedeng bawiin. Mali po yun. Dahil, indefeasible, hindi basta-basta matatalo ng kung ano paman ang iyong titulo. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Mami ni Miggy at syempre Herminio Villaluz at yung maraming iba pang nanonood sa atin tonight. Si Josephine Garimbao sa Michigan, Ngoyong Montes, Maricor Angeles, pagsapit ng 6:30 ng gabi, nakikinig na sa radyo, nanonood ng DK. Magandang gabi po at maraming salamat. Si Jason Abolencia, Renato C. at Mami Hilaria Pagunuran. Marami pa pong ibang nanonood sa atin pero babatiin po natin sila at sasagutin natin ang mga questions maya-maya lamang. Ang malakas question natin po tonight, ano ang pinakamatibay na patunay na pagmamay-ari sa lupa? Ipadala po bilang private message sa akin kasama ang inyong pangalan, yung full name, ang inyong GCash number at syempre kung nasaan po kayo. At sa end ng program, pipili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight at ang premyo ipapadala po natin sa weekend. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Tikpang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin patungkol doon sa lupa na pagmamay-ari ng isa nating listener at actually hindi lang basta-basta pagmamay-ari dahil sila po ay merong tax declaration, yun yung katibayan nila, gayon din sila ang occupant ng property. Okay? Ngayon, habang sila ay nagsasaka, yung sinasaka nilang lupa, may nagmagic at napatituluhan ng iba, Yun ang napakasaklap na kwento ng buhay natin ngayon, Attorney. Dos Compañeras. Common ba? Totoo po nakakalungkot na yung ibang tao nakakaluwag-luwag, kung ano-ano mga pagmamaniobra ang ginagawa. Kaya nga po merong mga lupang sinasaka, agricultural land, merong irrigation,
or irrigable, nagiging subdivision or nagiging mall, di ba? May mga ganyan pong mga pagkakataon. So may mga taong nagtitake advantage noong mga kakulangan, either kakulangan sa pera para makapagpatitulo yung mga may-ari or kakulangan sa kaalaman o kaya naman po talagang nasilaw lang sa pera. May mga ganun pong sitwasyon. Dos Compañeras. Pero yung problem po ni Miss May, eto na, tatalakayin natin. Hindi po ito may binauhan, ibang May po ito. Baka kasi isipin nyo na kung sino, no? Ito pong problem ni Miss May, no? Yan ang unang-una nating tatalakayin. Kanina before we pause for commercial, we already discussed ano nga ba yung torrents title. Ito po yung pinakamatibay na ebidensya or katibayan ng pagmamay-ari. Ito po ay maaring igiit kahit kanino man, kahit pa sa korte or kahit pa sa gobyerno o sa presidente ng Pilipinas, no? Maliban na lamang kung ang inyo pong titulo ay secured by fraud, no? Hanggang kailan yung maaaring habulin ito, no? Dahil po fraud, no? Conveys no title, pwede niyo itong i-atake, pwede niyo itong habulin anytime. Dos Compañeras. Ang exception o ano bang Tagalog sa exception? Maliban na lamang kung, no, ito pong titulong ito property na ito ay nabili mula doon sa fraudulent halimbawa yung third party, no, napunta na doon sa third party or innocent purchaser for value. Anong ibig sabihin nito? Buyer in good faith. Kaya po importante once nalaman ninyo, no, na ang property ninyo ay kinakamkam ng iba at pinatituluhan pa, ay make sure, no, na kinukontra po agad ninyo ito dahil, no, hindi po ninyo na maaaring igiit ang inyong karapatan laban sa isang innocent purchaser for value or buyer in good faith. Dos Compañeras. Sino naman ang buyer in good faith? Ang buyer in good faith buyer in good faith ay ang tao na bumili ng property mo, no? Na walang kamalayan, na may depekto pala or peke pala ang pinag-ugatan ng titulo ng property na binibili mo. Dos Compañeras. Yun po ang disadvantage kung tutulog-tulog tayo sa ating karapatan again, no? Kahit nga po sa pansitan hindi dapat tinutulugan. Dos Compañeras. Okay. So, attorney, ano pong pinagkaiba ng patent, no? At saka noong CLOA, no? After 1 year po from the issuance, within 1 year po from the issuance of your CLOA, Certificate of Land Ownership Award o kaya ng patent, isasubmit po ninyo ito doon sa Registry of Deeds. Kapag ka 1 year, may issue po kayo ng Certificate of Title, at yun po ay kapareho na din ng bigat, kasing bigat na din po ng torrents title. Dos Compañeras. So yun po ang bigat ng torrents title. Indivisible at conclusive, maaring igiit kahit kanino, maliban na lamang kung ito ay na-secure by fraud or panloloko o by mistake. Ayan. So, magpatuloy po tayo. Ang taas ng energy ko, ano? Sinabi na po ng Supreme Court sa kasong Republic of the Philippines versus Heirs of Alejaga, no? Na ito pong yung patent na na-obtain by fraud or misrepresentation is void. Okay. Now, going back dito po sa kaso ni Miss May na idinudulog, no? Again, no, disclaimer lamang po, makabubuti po na ito ay idulog ng personal sa abogado, pero for the information of everyone, sinishare po namin sa inyo para din po matuto tayo ng leksyon sa kaso ni Miss May. Dos Compañeras. Para na rin pagdulog ni Miss May sa abogado nila ay alam po niya ang kanyang maitatanong. Now, no, going back to the case of Miss May. Ang
ang sinasabi niya mula pa sa lolo, ito ay sinasaka. Ako ang understanding ko, unregistered originally, unregistered ang property na they have been occupying or inuukupan nila, sinasaka nila at tinitirhan nila sa mahabang panahon. In fact, consistent ang tax declaration, consistent ang pagbabayad nila ayon sa kanilang tax declaration at sinasabi po kasi na ang tax declaration ay hindi patunay ng pagmamay-ari. Hindi conclusive na patunay ng pagmamay-ari. Anong ibig sabihin nito? Hindi po maaaring igiit ang tax declaration as against anybody na occupant ng property o kaya naman ay may title sa property. Pero kung ito pong property ay unregistered o walang registration, o hindi pa na irirehistro, walang titulo in favor of any person. At ito pong nagsasabi na ako ay may tax declaration, nagbabayad ako ng buwis dito, ay at the same time occupant ng property katulad ni na Miss May, at ito ay they have been holding the property in the concept of an owner, Ibig sabihin, inaari niya ang property bilang kanya dahil unang-una sila ang nagbabayad ng buwis dahil wala namang matinong tao na magbabayad ng buwis ng property mo maliban na lamang kung ito ay kayo ay may kasunduan, hindi po ba? Pangalawa, at kayo pa rin, you have been in possession of the property in the concept of an owner. Anong ibig sabihin nito? Matagal na at kaya ninyo itong igiit, sa laban sa ibang tao na maaring may interest sa property. You can apply for a title. Dos Compañeras. Okay, being that the case, ano nga ba nakakakuha ng titulo ng property, Dalawa po, administratibo o sa pamamagitan ng DNR o kaya naman po, yung tinatawag nating judicial titling. Ibig sabihin, dadaan po kayo sa proseso ng pagpapatitulo, isasampu po ninyo ang kaso, ang petisyon sa korte para hilingin sa huwes, na kayo ay ma-issuehan ng title sa property dahil, unang-una, syempre, meron po kayong mga pruweba na kayo nga ang totoong nagmamay-ari ng property. Dos Compañeras. Kahit ito po ay judicial o administratibo, kailangan pong mapatunayan ng applicant, na siya ay totoong nagmamay-ari dito. Kailangan niyang patunayan, na for example, yung application for an imperfect title, dapat po ay umabot na sa 20 taon, ayon po sa batas, kasi dati po ay 30 years, na ayon sa batas, they have been in possession of the applicant has been in possession of the property for at least 20 years, uninterrupted, tuloy-tuloy, o kung halimbawa meron mang nag-occupy sa property ng iba under the control, supervision, o authority given by the applicant. So yun po yung ibig sabihin nun. Dos Compañeras. At ito pong occupation na possession or occupation ng property na ito ay kailangan ninyong mapatunayan sa paanong paraan. Tax declaration, addresses, halimbawa po yung inyong nagbabayad kayo ng nagbabayad kayo ng water bill, electricity bill, o patunay na ikaw nga ang nakatira dito, o na in fact narito ang aking billing statement na ito, o kaya kahit yung letter na ito, I have been here for a couple of years, for 2 decades, in fact yung pong love letter sa akin ng aking ex-boyfriend dito po pinatugpo noong 1960s or 70s, 80s pa. Ayan. Dos Compañeras. Kaya may silbi din po yan, lalo na yung mga registered mail, o kaya yung stamp ng kung ano man, halimbawa yung courier, nagmamatter po yan, magagamit din po ninyong ebidensya yan, di ba? Establishing possession and occupation dahil patunay na ilang taon na kayong nandoon. Dos Compañeras. Take note, you have to establish that you have been in possession of the property in the concept of an owner for at least
20 years. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po kahit yung love letter mula sa inyong ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-husband, ex-wife. Bearing the address, no, na gusto ninyong patituruhan, maaari po ninyong gamitin patunay na doon nga kayo nakatira, kayo ang occupant ng property. Dos Compañeras. Siyempre, yun pong sikap, no, ay pwede po, or kailangan po ninyong hingan din ng certification or even an affidavit saying na, si Rina Seco, dito nga nakatira mula pa noong ako'y umupo sa pwesto o matagal kilala ko na siya talaga ang occupant or nakatira sa lugar na yan at bagaman at wala siyang title, alam kong siya talaga ang nandyan, umuukupa or nakatira dyan at siya ang nagmamay-ari ng property na yan. Dos Compañeras. See? Lahat po ng bagay may purpose. Kahit pa yung mga mapapait na karanasan ninyo. Di ba? May silbi. So, ibig sabihin, lahat ng bagay may silbi. Ayan. Now, let's go to the case. Ito pong Alejaga Sr. Ay, sa kaso po nitong Alejaga Sr., ito po ay nagsampa ng petisyon, no, para makakuha ng application pala para makakuha ng free patent doon sa isang lupa sa Dumolog, Rojas City. Ngayon, nagkaroon po ng inspection kuno, no, at nagsubmit po ng investigation report at verification daw ang sa District Land Office Bureau of Lands sa City of Rojas, yung isang inspector. And with that, no, ito pong application ay na-issuehan ng free patent doon sa kanya, dito kay Alejaga na applicant. No? Tapos, na-issuehan po siya ng patent at na-issuehan ng corresponding certificate of title. So, yun yung paunang nangyari doon sa Republic versus Alejaga Sr. Ngayon, noon pong na-issuehan na ng certificate of title ng Register of Deeds, kasi ang Register of Deeds po or RD, ang siyang nag-i-issue ng certificate of title sa pamamagitan din po ng instruction mula sa either kung kapag na-issuehan na po ng patent o kaya galing sa korte. So, na-issuehan po ng certificate of title itong si Alejaga. No? Pagkatapos, bigla, ito pong mga heirs na Ignacio Arrobang sa pamamagitan ng kanilang sulat, sabi niya, "Oy, saglit lang. Pwede po bang imbestigahan ninyo itong pag-issue ng certificate of title dito kay Alejaga Sr. Bakit kanyo? Kasi nga po, hindi naman, kami po ang nagsasaka dito. Kami po ang nakatira dito sa napakatagal ng panahon. So, yung patunay na sinasabi na sila ang nakatira dito at sa kanila ang lupa ay imposible pong mangyari dahil kami po ang umuukupa sa property na ito. Di ba? Dos Compañeras. Take note na kailangan mong i-establish that you have been in possession or you have been occupying the property in the concept of an owner. O paano mo ngayon sasabihin na ikaw ang nagmamay-ari niyan? Kami ang nakatira dyan. Kami ang nagsasaka dyan. And with that, nagkaroon po ng reinvestigation at na-orderan, ipinag-utos po ng korte sa DENR na, sige, magpetisyon ka sa korte para ipa-cancel yung certificate of title na na-issue na ng Register of Deeds pabor dito kay Alejaga. Dos Compañeras. Ang sabi ng Alejaga, abay, lagpas na ng isang taon. Hindi ba kapag lumagpas na ng isang taon ng issuance ng title base doon sa patent, ay hindi na maaring questionin pa. Sabi ng Korte Suprema, mayroon nga ganun sinasabi ng batas. Pero kapag fraudulent o may pangloloko na ginawa o nakasecure ka ng titulo dahil ikaw ay nanloko, hindi ito kakatigan ng korte. No? Ibig sabihin, ipinag-utos po ng korte ang cancellation nitong title na ito pabor sa mga Alejaga. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, may hustisya, umiiral ang hustisya. Meron lang pa mga imperfections, no? Paminsan-minsan, incidents of injustices, pero
Again, no, nagmamatter po kasi yung ebidensya na nag-i-establish doon sa facts na iginigiit natin. Dos Compañeras. Ayun, so yun po ang maaaring panindigan ng kamag-anak ni May at ng kanyang mga kapitbahay. Bakit? Kami ang nakatira dito, nandito ang bahay ko. Dito na inilibing ang puso ng anak ko, di ba? May ganyan ka mga politiko no? So, yun po importante. Ano ang unang immediate na dapat gawin nila May? Paimbestigahan po ninyo o ireklamo po ninyo kung paano ang ginawang inspection, kasi di ba na may nag-survey na daw, so paano ang naging nangyari? Kasi kapag nagsa-survey o pati nag-a-apply ng title, hindi po ba tinitingnan, ini-inspect o si applicant A ba talaga ang nakatira dito? Because again, we go back to yung issue na sino ang nakatira, nag-occupy sa property in the concept of an owner. Dos Compañeras. Dapat man lang tinanong ang mga nakatira doon. Bakit? Kasi baka maari nga ay nagre-renta po kami dito sa taong nag-a-apply nito. Pwede po kasi mangyari yon. Pero kung hindi nagre-renta at talagang sila, questionable po talaga ang pagkaka-issue ng Certificate of Title doon kay Madam na merong husband na AFAM. Dos Compañeras. Ayan, so ay napahaba ang ating talakayan pero yun po ang maari nating igiit. Now, may mga pagkakataon po na may mga applicants kapag ka may nag-a-apply po ng title, nakapost po yung mga applications, doon po sa bulletin board ng probinsya o kaya ng city o munisipyo. Ano ang maaari ninyong gawin? Kung halimbawa nakita nyo, si ABC, ina-applyan ng title yung lupa ko. Siyempre, importante po na i-oppose ninyo. Paano? Ipakita po ninyo na kayo ang nakatira doon, kayo ang nagsasaka ng lupa, at kayo ang and therefore hindi entitled o walang karapatan ang sino man na mag-apply ng title sa lupa ninyo. Dos Compañeras. Wag na po ninyong paaabutin pa sa punto nagkaroon na ng titulo saka pa kayo kikilos, Mali po yun. Well, may habol pa rin kayo pero bakit nyo palalalain pa ang sitwasyon? Dos Compañeras. Okay, ang daming mga comments dito sa atin. Sabi niya, magandang gabi Attorney Rina at sa lahat ng nakikinig from Taong Quezon, may usap. Okay. Etong kay Alexis Tiger na question sasagutin po namin. Sabi ni Wilson Aldea, ganyan po sa amin. More than 65 years na kaming nagbabayad ng amilyar, updated. O dapat po ay kayo, alerto po kayo. Baka may, kung meron pong nagsasurvey, malinaw po na ipakita ninyo na kayo ay nakatira sa property at kayo ay nakatira dyan or occupant or nagsasaka kayo dyan, hindi bilang tenant kundi kayo talaga ang nagmamay-ari ng property bagaman at wala kayong title. Marina Cruzado Fababaer, magandang gabi sa iyo. Princess Raceles, Eds Maglakas, mayroong lupain ang grandparents namin, attorney, pero napagawa ng titulo ng ibang tao. Posible ba yun? Nagpunta si nanay ko sa BAC at nakita doon na talagang lupain ng magulang nila na pwede na pwede pa ba yun na mabawi? Dos Compañeras. Basta hindi pa po na ibibenta sa iba, sa isang inosenteng tao or inosenteng buyer, pwede pa po ninyong mabawi. Again, ang isang fraudulent document conveys no title and therefore pwede po ninyong habulin anytime basta't hindi pa naililipat sa isang innocent buyer. Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Pa rin nagsasalang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin yung tungkol sa mga pagkakamkam. Ang dami talagang nagkakamkam, Ito, yung usapin sa lupa at bahay, nakasanla ito pero ayaw ipakita ang usapin o kasulatan sa sanlaan. Tapos pinauupahan ng pinagsanlaan ng bahay. Pwede ko ba kasuhan ang nagpapaupa sa bahay lalo na po yung pinagsanlaan? Ang tanong, Alexis Tiger, ano naman ang personality mo dito sa kasong ito? Kasi kung lumalabas may dalawang tao na nagsanla
nagsanlaan tapos pinasanglaan. Ngayon, kasi kung ikaw ay hindi ka wala kang sabi mo ayaw ipakita ang kasulatan, bakit ipapakita sa iyo at ano ang karapatan mo? Kasi kung ikaw ang nagsangla nito, ibig sabihin dapat may kopya ka, hindi po ba? Dos Compañeras. Although generally kapag ka po nagpapasangla kasi, di ba? Ang sanglaan ay hindi po nagta-transfer ng possession, yun lamang po titulo ang di ba? Ang ibinibigay, hindi po yung property mismo. Dos Compañeras. Baka iba po yung arrangement ninyo, paki-double check po kasi may mga tinalakay na tayo tungkol doon sa sanglatira, may mga ganon. Kasi valid naman po na agreement yun, basta malinaw lang. Ito yung question, Attorney, paano po kung kami ay nakabili ng lupa na ito po pala ay hindi pinayagan ng magulang na ibenta? Yung anak po kasi ang nagbenta sa amin. Ang tanong ko sa iyo, Maricel, yun bang pagbibenta sa iyo ay meron authority? Meron bang special power of attorney? Kasi kung sinasabi mo na hindi pinayagan, ibig sabihin walang authority. Kanino ba ang title nakapangalan? Kung ang title nakapangalan sa anak, walang pakialam ang magulang kung isangla ito sa inyo. Pero kung ang title ay nasa magulang, walang kapangyarihan ng anak na ibenta, isangla o kung anumang transaksyon pabor kanino man dahil wala siyang authority. Dos Compañeras. Gayun din, kung halimbawa merong acts of mayroong general power of attorney to administer o kaya naman ay bayaran ang amilyar, hindi kasama dito sa pagbabayad ng amilyar ang kapangyarihan ng makabenta o kaya kapangyarihan na ito ay isangla. Ayan. Or yes, kung ano man. Dos Compañeras. Paano po kung nagkaroon ng pagkakamali sa title sa actual na location ng lupa? Nagkabaliktad po yung title ko at ang sa katabi. Ano po ang pwedeng gawin? Deed of exchange. Wala po kayong babayarang buwis kung pareho lamang ang value ng property, pero kung magkaiba po ang value, yun pong isa, yung nakatanggap ng isa, yung pong portion na lagpas doon sa value ng property ng isa, yun ang magiging subject sa capital gains tax and documentary stamp tax. Dos Compañeras. Peter Albia, magandang gabi sa iyo at Jinky Porle Andrade, Cherry Samagisay, Marilu Di Guzman, Nato, Tipasha, Necase, Tristan Wyatt Gulay, Federico Bagisi, Elias Casano, Marlene Copino, at maraming iba pa. Yung iba pang mga questions patungkol sa Jennifer, nabili po kaming lupa, hindi po namin alam kung may nakabili na din ng iba. Bali po kasi rekomenda ng family friend ng in-laws ko, kaya po nagtiwala kami. Sino po kasaya sa amin ang may karapatan sa lupa? Rule on double sale, unang nakaparehistro ng bentahan kung in good faith o kaya naman unang nakatake possession ng property in good faith o kaya naman unang makapagpresenta or kung sino man ang may oldest title to the property, yun ang mananaig. Dos Compañeras. Sa tanong na ano ang pinakamatibay na pruweba o katunayan ng pagmamayari, the answer is Torrance Title. Ang winner natin tonight, congratulations sa iyo. Ang sagot niya, Torrance Title, Marie Rosart sa Gun City. Ipinadala din na ang kanyang GCash number sa Sabado or this weekend po. Kung hindi man Sabado, Linggo o kung maging as soon as avail, basta wala pong problema ang Metro Bank o ang aming ang bangko, online banking, ay dadating po sa Sabado ang premyo niyo. Dos Compañeras. Ang bilis ng oras, Hilo Ocampo at maraming iba pa, Maricor Angeles at yung iba pa, Peter Albia, Josel Lagas at Phoebe Lorente at napakaraming iba pa. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Nakasama ko po ang ating mga online face, Kenneth Revel and Gael Enriquez. At syempre, sa Pika Side, sabi nga ng mga Cebuano. Sa Pika Side, nakasama ko si J.M. Arroyo at Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Antabayan ang susunod na programa. Ang programang Lunas at Lunas Extension. Susunod na. Dos Compañeras.